Alam kong marami ng pagkakataon na gusto mong kausapin ka ng Diyos. Ngunit nakakabingi ang katahimikan niya. Tapos nagagalit ka dahil iniisip mo na hindi siya nakikinig sa'yo. Kasi wala kang nakukuhang sagot galing sa Kanya. Nagagalit ka na dahil hindi man lang siya nagbigay ng mga signs. Katulad ko noon, lugmok na lugmok ako sa problema. Hiniling ko na sana'y kausapin ako ng Diyos. I straight up demanded God give me a burning bush moment. Seriously, I did. Yung katulad ni Moises. And of course, He didn't. Siguro nasa punto ka na ngayon ng buhay na humihingi ka ng tulong sa Kanya dahil hindi mo na alam ang gagawin mo. Praying for clear direction, a vision, dream, or word so you can know exactly what to do. At naghihintay ka ng sagot na hindi mo naman natatanggap. Pero alam kong patuloy ka pa rin nananalangin na sana'y matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Sana'y magiging malinaw ang pananaw mo. Sana'y tamang tinatahak mong landas. Pero alam ko rin naghihintay ka pa rin ng mga sagot galing sa Kanya. Pero gusto ko lang malaman mo na ang Diyos ay hindi sumasagot sa paraang gusto mo o sa paraang inaasahan mo. Bilang tao lang naman tayo, madali nating maiisip na binaliwala tayo ng Diyos. O siguro'y kinakausap ka ng Diyos. May mga senyales siyang ibinigay sa'yo, pero ikaw lang ang bumaliwala nito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mga senyales na ang Diyos ay talagang sumasagot sa panalangin mo. Pero una, dapat mong malaman na talagang nakikinig siya sa mga panalangin mo. Tandaan mo yan, okay? Palagi siyang nakikinig sa'yo. Basahin natin ang awit 66:17-19. Tumawag ako sa Kanya at pinuri ko siya ng mga labi ko. Kung may nakasasakit na bagay sa puso ko na hindi ko inaalis, hindi sana ako dininig ng Diyos. Pero dininig ako ng Diyos. Nakinig siya sa panalangin ko. Kita mo yan? Nakikinig siya sa mga panalangin natin. At pangalawa, may posibilidad na hindi kanya pakikinggan kung ang mga panalangin mo ay tungkol sa pagkasakim o naghahangad ka na matalo ang isang tao o nananalangin ka para sa iyong sarili lamang. Basahin natin ang Gawa 10:34-35. Nagsimulang magsalita si Pedro. Lubusan ko nang naiintindihan ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng tama saan mang bansa ito nagmula. Kita mo naman, di ba? Walang pinapaburan ang Diyos. Basta't may takot ka lang sa Kanya, lubos mo siyang ginagalang at natatakot kang hindi mo siya mapalugdan. Kung gumawa ka lang ng katwiran, kung gagawin mo lang ang sinasabi ng Diyos na tama, sa halip na sundin ang iyong sariling kalooban o ang kalooban ng iyong kapwa, siguradong pakikinggan ka niya. Marahil ay may tatanong mo, kung talagang nakikinig ang Diyos sa mga panalangin ko, bakit wala akong nakukuhang sagot? Bakit hindi ko siya naririnig? Kung iniisip mong literal kang kakausapin ng Diyos, hindi yun mangyayari. Kakausapin ka niya sa paraan niya, hindi sa paraang gusto mo, hindi sa inaasahan mo. Kaya ka naman niyang kausapin kahit anong oras. Dahil Diyos siya, kaya niyang gawin ang lahat. Kakausapin ka niya kahit saan at kahit kailan mo gusto. Siguradong kinakausap ka na ng Diyos sa paraan niya, pero hindi mo lang napapansin o patuloy mo lang binaliwala. May 6 na senyales akong ipaalam sa'yo na kinausap ka ng Diyos. But God is not limited to these 6 ways. Diyos siya, kaya niyang gawin ng iba't ibang signs. But these are some common ways God speaks that you may overlook. Number 1, ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi literal na boses ng Diyos ang mismong maririnig mo. Kinakausap ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Yan ang isa sa mga paraan ng Diyos na makausap ka niya. Hindi mo naririnig o naiintindihan ang mga sinabi niya dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia. Oras na para magbasa ka ng Biblia. Bawat bahagi ng banal na kasulatan ay sagrado. Paniguradong may magko-comment na naman dyan na ito'y sinulat lang daw ng mga tao. Oo, sinulat ito ng mga tao. Pero Diyos ang gumagabay sa kanila. Ayaw mong maniwala? Basahin natin ang 2 Pedro 1:21. Dahil ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu. Sinyalis na yan na kinakausap ka ng Diyos. Napansin mo na ba na sa tuwing may problema ka, biglang sumusulpot ang mga Bible verses kahit hindi mo naman hinahanap? Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. Huwag mong baliwalain ang mga sign na yan. Halimbawa, noong panahong na-admit sa hospital ang mother ko,
May nabasa akong Bible verse sa hospital mismo. Nagpapalakas yun sa akin. Hindi ko naman hinahanap yun. Nadaanan ko lang bigla. At ang pumapasok sa isip ko, noong araw na yon, kasama ko ang Diyos. Dahil ipinakita niya sa akin ang tekstong nakakapagpalakas ng aking emosyon. Sobrang lugmok ako noong panahong yon. Tapos financially broke pa. Sobrang hirap talaga. Number 2, gagamitin ng Diyos ang mga tao. One of the signs that God is speaking to you is wise counsel from other people. This can take different forms. Nararanasan mo na ba ito? Sa tuwing may problema ka, may mga taong nangangamusta o gustong kumausap sa'yo. Bakit perfect yung timing? Dahil ginamit sila ng Diyos para maibsan ang bigat sa dibdib mo. Minsan hindi man sa paraan na lalapit ang mga tao. May mga videos na biglang sumulpot sa YouTube, Facebook, TikTok na nakakapag-angat ng damdamin. Ginamit ang mga content creators ng Diyos para mag-motivate sa mga tao, para hindi sila panghinaan ng loob at para hindi sila maligaw ng landas, para patuloy pang manalangin at lumaban sa buhay. Katulad rin ito ni Moises, he received wise advice. Basahin natin ang Exodo 18, 17 at 19. Sinabi kay Moises ng biyenan niya, hindi dapat ganyan ang ginagawa mo, kaya makinig ka sa akin. Papayuhan kita at ang Diyos ay sa iyo. Naiintindihan mo na ba? Kapag may mga naririnig kang payo na hindi naman labag sa kautusan ng Diyos, sundin mo dahil ginagamit sila ng Diyos para iangat ang damdamin mong nalulugmok. Kung karunungan ang ibinahagi ng mga tao, nagmula yun sa Diyos. Doble ingat ka rin dahil hindi lahat ng mabubuting salita ay mabuti rin ang dulot nito. May mga sugar-coated kasing mga labi na madali kang mapapaniwala. Akala mo nakabubuti sa sarili mo, pero mapupunta ka lang sa kapahamakan. Basahin natin ang unang Juan 4:1. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat mensahe na sinasabing galing sa Diyos, kundi tiyakin ninyo kung talagang galing ito sa Diyos, dahil maraming huwad na propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay galing sa Diyos. Kaya dapat ay magbasa ka ng Biblia para malaman mo ang katotohanan. Number 3, panaginip mo. Nararanasan mo na bang napapanaginipan mo ang mabuting gagawin mo? Halimbawa, problemado ka, tapos bigla kang nanaginip tungkol sa solusyon na kailangan mong gawin. Maraming teksto ang makakapag-back up nito. Halimbawa, sa Mateo 2:12, pero nagbabala sa kanila ang Diyos sa isang panaginip. Kaya sa oras na may napapanaginipan kang maganda o di kaya solusyon, gawin mo dahil galing yun sa Diyos. Minsan rin nagpaparamdam ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Basahin natin ang Gawa 18:9. Isang gabi, sinabi rin ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, patuloy kang magsalita, at huwag kang manahimik. At syempre, ang buong aklat ng Apokalipsis ay isang pangitain na ibinahagi ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ni Apostol Juan. Alam mo naman siguro yun, di ba? Number 4, nararamdaman mo siya. Kahit hindi mo man siya naririnig, kahit wala ka pang nakikitang senyales, pero kapag ramdam mo sa buong puso mo na gumagabay siya sa'yo, yun na yun. Ang banal na espiritu ang bumabalot sa'yo. Basahin natin ang Juan 14:26. Pero ang katulong, ang banal na espiritu na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Tapat kang itinutulak ng Diyos sa tamang direksyon. Kung nakikinig ka lang sa Kanya at kung may tiwala ka lang sa Kanya, magbabago ang buhay mo. Ito ang paraan ng pakikipag-usap niya sa'yo. Pero paano mo naman malalaman kung ang nararamdaman mo ay nakahanay sa salita ng Diyos? Ito ba ay galing sa Diyos o galing lamang sa hangarin mo bilang tao? Siyempre magbasa ka ng Biblia upang malaman mo kung biblikal ba ang mga iniisip mo. Kung taliwas ito sa mga salita ng Diyos, hindi galing sa Diyos yon. Sariling pag-iisip mo lang yon. Number 5, tinanggal niya ang mga maling tao sa buhay mo. Ito ang isa sa mga signs na nakikipag-usap ang Diyos sa'yo. Gusto ng Diyos na tanggalin sa buhay mo ang mga taong humahadlang sa'yo na sambahin siya. Basahin natin ang awit 121:7. Babantayan ka ng Diyos laban sa lahat ng kapahamakan. Babantayan niya ang buhay mo. Hindi ibig sabihin ng tinanggal ay pinatay. Ibig sabihin, hiniwalayan ka. Gusto naman natin ng proteksyon, di ba? Hindi ka ba natutuwa na Diyos na mismo ang nagpoprotekta sa'yo? Ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Alam ng Diyos na mabuti kang tao, kaya ayaw niyang mapunta ka sa mga maling tao. Gusto ng Diyos na isama ka sa mga taong marunong magpahalaga sa pagkatao mo.
Kaya kapag hiniwalayan ka ng taong mahal mo, siguradong masasaktan ka. Pero malay mo, yun pala ang paraan ng Diyos para ipakita sa'yo o sabihin sa'yo na may mabuting tao pang nakalaan para sa'yo. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi ka niya binaliwala. Alam niya 100% kung anong nangyari sa buhay mo. Hindi man natin madaling maintindihan ang ginawa ng Diyos sa atin, pero patuloy tayong maniwala sa Kanya at manalangin upang maghilom ang sugat sa puso natin. Nasasaktan man tayo, at least malaya na tayo sa mga taong mapanakit lang ang alam. Number 6, intended ang isang bagay sa'yo. Napapansin mo ba, kapag may nakita kang video o nabasa kang artikulo, tapos masasabi mo na lang, intended ito para sa akin, tugma sa buhay ko. Napapansin mo ba yon? Kung oo, yun na ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa'yo. Gusto ng Diyos na matauhan ka. Siguro nasa mali ka ng landas. Siguro napunta ka na sa maling tao. Kaya napaka-importanteng palagi mong buksan ang iyong mga mata at tainga dahil yan ang tanging paraan para makita mo ang tunay na sitwasyon at marinig mo ang gustong sabihin ng Diyos. Kasi ako, madali kong malaman na may gustong iparating ang Diyos sa akin. Paano? Kung hindi ako komportable sa isang bagay, parang naiisip ko na hindi ito para sa akin. Malalaman ko rin kung yung tao bang nakapalibot sa akin ay may masamang intensyon o wala. Madali ko ring malaman kung may problema ba ang isang tao. Kasi palagi kong kinakausap ang Diyos sa panalangin. Binigyan niya ako ng kakayahan at karunungan para ituwid ang sarili ko at para tulungan ng ibang tao. Hindi naman ako perpekto at ipinapanalangin ko rin palagi sa Diyos na sana'y patawarin niya ako. Kaya wag na wag mong baliwalain kung may nakikita kang kakaiba o kung may nababasa ka dahil yun ang sign na ibinigay ng Diyos sa'yo. Sabi pa nga sa Job 23:14, ang totoo, nagsasalita ang Diyos at inuulit pa niya ito pero walang nagbibigay pansin. Kita mo yan? Palaging nagsasalita ang Diyos. Tao lang ang ayaw magbigay pansin. 6 signs lang ang ibinigay ko sa'yo pero hindi ito limited dito. May iba pang signs na hindi ko binanggit. Yan lang muna para mas madali mong maunawaan. Ngayong alam mo na kung ano ang mga signs, paano mo naman papaniwalaan o pakikinggan ang Diyos? Tanungin nga kita, talaga bang ikaw ay nakikinig sa Diyos? Parang hindi, di ba? Paano ko nasabi? Dahil madalas mo pang sinasabi ang iyong mga problema kaysa sa manalangin ka. Paano mo maririnig ang Diyos kung ang buong atensyon mo ay nasa mga problema mo? Yan ang problema ng karamihan. Subukan mo namang itikom ang iyong bibig at makinig ka lang muna. Talaga bang nakahanay ang iyong hangarin sa hangarin ng Diyos? O baka pansarili mo lang yang pagnanasa? Hindi pwede na sariling tunguhin mo lang ang masusunod. Dapat sang-ayon rin ang Diyos sa mga plano mo. Talaga bang gusto mong mag-usap kayo ng Diyos? Kung gayon, magtiwala ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Basahin natin ang Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tayong mga tao ang unang lalapit at lalapitan din tayo ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga senyales. Nagtatago ka lang sa anino mo dahil ang mga sagot ng Diyos ay pwedeng ikakatakot mo. Kaya kailangan mong magpakatatag. Pero huwag kang matakot dahil ang mga plano ng Diyos para sa'yo ay mas mabuti pa kaysa sa mga naisip mong plano. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya at kailangan mong sumunod sa Kanya. Kahit nahihirapan ka na sa iyong buhay, yan ang paraan para makaangat ka sa iyong buhay. Tandaan mo yan.